Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Danilo Dizon, ang host ng programang Opinyon dito sa Danilo Dizon TV. Palakpakan. Ang akin pong topic ngayon ay may kinalaman sa magaganap na malaking rally daw ng INC sa Quirino Grandstand, Manila o Luneta. Sa Luneta po yun, no? Yung Quirino Grandstand. Bukas po yun, no? Sa January 13, Monday. Actually po, kahapon po nandun kami sa Roosevelt Boulevard. Marami kami nakita doong portalet, to mga mahigit yata yun, mga 50. Yun siguro ang ilalagay sa paligid ng area ng sasakupan ng grandstand, palibot siguro yan, sa unahan, kaliwa, kanan, likod. Ikakalat yan dahil di mo baka abutin daw na mahigit 500 katao ang attend dyan sa malaking rally. Tignan po natin kung mapapaabot nila ng 1,000,000 yan. Di umano ang pakay kung bakit magsasagawa ng malaki ang rally ay panawagan ng peace. Doon po ba sa, ito tanong lang to, doon po ba sa loob ng INC mayroon po bang kapayapaan? Ipagpalagay natin meron, no? Kasi kung meron, dapat kung wala, okay lang na manawagan sila. Hindi na sila kailangan lumabas sa mga kapilya. Mismo yung mga pastor-pastor sa bawat kapilya na sa buong Pilipinas nagkikita naman sila 2 beses isang linggo. Pwede naman sila manawagan ng peace doon kung wala silang pagkakaisa, kung walang peace. Ibig ba sabihin kaya magkakaroon ng malaking rally sa panawagan ng peace dahil sila may peace na sa kanilang mga sekta, sa kanilang religion? May peace na ba? Ibig sabihin nagkakaisa sila, walang problema sa simbahan nila, kaya sila lumalabas para manawagan sa hindi nila membro. Ganun ba yun? Tanong ko po yan, no? Kaya ba sila lumabas para manawagan ng peace? Kanino? Sa mga Katoliko, iba-ibang mga reliyon, sa mga MPA, sa mga komunista, sa mga rebelde nga Muslim. Kanino sila nanawagan? Sa China, ang bansang China? Kanino? Sa nag-aaway ngayon dalawang grupo, si PBBM Pangulo at saka si BP Sara. Yun ba
kailangan magkabati sila. Dapat sila na lang kinausap nyo individually, hindi na kayo kailangan gumastos o pagurin yung mga tao papunta ng Quirino. Mabibilad sila dyan ng ilang oras. Sino magpapakain dyan? Sino magbibigay ng tubig dyan? Tapos ang panawagan nyo lang ay kapayapaan. Bakit? Ano bang problema? Meron bang gulo? Meron bang gera sa Mindanao? O ang panawagan nyo mapagbati si BP Sara at saka si BBM Junior? Yun ba yun? Hindi ba pwedeng yung mga matataas na namumuno ng INC, sila na mismo ang personal na kausapin yung dalawa? Magtagpo sila, BBM Sara at saka pamuno ng INC. Hindi ba pwede mangyari yun para hindi na lang gumastos at pagurin yung mga membro? Mahirap bang gawin yun? Yun po tanong ko, mahirap ba? O meron ba kayong agenda, yung ibang dahilan? Tanong po yan, sagutin nyo yan. Meron pa ba? Totoo bang kapayapaan ng pakay nyo o meron pang iba? So kung meron pang iba, nakatago yan, panglalangsi po yan. Sabi nyo kapayapaan, tapos may masisingitan ng, halimbawa, hindi naman palagi ko hindi nyo to gagawin yung mag-resign yung Pangulo, hindi nyo po gagawin yan. May alam ko kasi simbahan kayo hindi ganyan ang simbahan. Dahil ang alam ko, naniniwala kayo sa Diyos. Tama po ba? Naniniwala kayo sa Diyos o hindi? Tama, naniniwala kayo. Ano ba nakalagay sa Biblia? Ano nakasulat sa Biblia? Di ba po nakalagay doon, igalang natin, irespeto natin yung namumuno ng bansa kasi nagsalita na po yung tao. Siya po yung inihalal ng taong bayan. At nasa Biblia rin po ito. Ano naman yun? Mula noon, palagi ko, mula noon hanggang ngayon, nangyayari po yan. Hindi po yan pwedeng hindi mangyayari kasi Diyos po rin ang nagsabi. Sa Biblia nyo rin mababasa. Ano naman yun, Mr. Danilo Dizon? Na ang Diyos po naglalagay ng leader ng mga bansa. Naniniwala po ba kayo sa Biblia? Kung di kayo naniniwala, ba't pa kayo nagtuturo sa simbahan? Kung di pala kayo naniniwala. Ibig sabihin, naniniwala kayo dapat. Kung naniniwala kayo, igalang po natin yung ating Pangulo ngayon. Tama po ba? Ano ba nakalagay sa Biblia? Sumunod tayo sa namumuno ng bansa. Kung meron siya pagkukulang, ipanalangin pa natin. Huwag po natin murahin. Pwede, mag-advise siguro. Wala namang problema yun Humiling tayo. Pero ang tanong ko nga po, ibabalik ko, hindi po ba pwede na mag-request kayo? Kumbaga tripartite. Kasapin yung dalawang nag-aaway. Diyan po sa Central ng Iglesia ni Cristo. Hindi nyo po ba kayang gawin yon para sana hindi na tayo gagastos? O nangangailangan lang kayo ng pondo diyan sa rally na yan? Aminin. Sana hindi gano'n, no? Sana mali po ako, no? Baka naman na fundraising yan. Sana po
walang bulahan dyan sa panawagang peace rally, na naniniwala po ako dyan na wala kayong masamang hangarin dahil nga sa Diyos po kayo eh. Dapat po sumunod tayo sa Diyos, may takot tayo sa Diyos. Hindi ko sinasabi hindi kayo takot sa Diyos, takot nga kayo. Ibig sabihin, kaya nga naparami niyo yung chapel niyo eh. Kasi takot tayo sa Diyos eh, sumusunod tayo sa Diyos. Ngayon, kung ang panawagan nyo ay peace rally, pero meron naman kayong mga guest na papayagan magsalita at iba na yung sinasabi, ano yun? Ba't yung papayagan? Palagi ko, dapat kontrolado nyo yan. Hindi walang pwedeng ibang magsalita dyan. Dapat wala kayong mga guest dyan na politiko, especially politiko. Wala. Dapat pastor lang talaga ng Iglesia ni Cristo, matataas na pinuno ng simbahan. Wala nang iba, walang politiko. Palagi ko, yun po iniisip namin kung sinasabi yung peace rally, kasi hindi naman kayo mga sinungaling. May takot naman kayo sa Diyos eh. Pag sinabi yung peace rally talaga. Talagang may isang salita kayo. At hindi yan nahaluan ng politika. So, sana po maliwanag na ang rally o na malaki daw bukas sa sa Quirino Grandstand ay totoo sa sinasabi nyo na pinapakalat nyo. Totoo. Wala po dyan na mangangampanya. Pero pabor po ako kung dahil hindi nyo nagawa ng personal sana, na kausapin na lang yung dalawa, tapos kayo yung pamagitna, kayo yung mag-middle para magkasundo. Dahil hindi nyo nagawa yon, so publicly ganun gagawin nyo sa rally. Ganun po ba yon? Tanong po yon. Sana po ang inaasahan namin bukas ay totoo na panawagang peace, kapayapaan sa buong bansa, hindi lang po sa mga politiko kundi sa komunista, NPA, mga kung merong mga Muslim na nanggugulo pa, parang wala na eh. So sino lang po ang tatawagan nyo ng pansin? Sigurado meron po kayo ng tatawagan ng pansin eh. Sino ba yun sila? Sino? Mga tao? Magulo ba tao mga ngayon? Ang magulo, alam ko, yung KOJC. Kasi nga, and then investigation sila, nakakulong na nga yung mataas na leader nila ng simbahan eh. Nakakulong dahil may kasong kinaharap. No. Doon lang eh, wala nang kapayapaan doon. Yun siguro ang target nyo. Dapat kapayapaan sa KOJC, na dapat magkaisa sila, suportahan nila yung nakakulong na son of God nila. Yung tingin nila anak, appointed son of God yung pastor nila, appointed na kulong, ibig sabihin pinabayaan ng Diyos. Hindi, sa totoo lang po tayo, wala tayong bulahan dito. Ngayon, magsasanay po ba ang kayo JCINC? Bakit naman? Parang kayo walang problema, may peace kayo sa simbahan nyo, yung kabila magulo eh. Ibig sabihin, yung KOJC yung pananawagan nyo na ng kapayapaan, yung mga membro doon watak-watak na.
pwede yun. Naniniwala ko kung gagawin yun. Sana ganon. Ano pa yung pananawagan dyan ng peace? Yung mga rebelde na sumurrender na sila kasi sa ngayon mayroong programang gobyerno na sumurrender sila at sila ibibigyan ng livelihood. Pwede rin yun. Ano pa? Yung yung hidwaan ng bansa natin at saka ng China. Pwede rin yun, pangatlo na. Pero kung other than that, ano pwede? Ang pwede ko lang isipin dyan, dahil may lamat na nga yung BP tsaka presidente, yun po ba ang main reason para manawagan ng kapayapaan? Sino po ba magulo? Yung tao o yung mga leader? Alalahanin nyo ang medyo nag-aaway ngayon, mga leader, hindi mga tao. Yung mga tao nadamay na lang dyan. Alam mo ba, si PBBM, although si PBBM naman minura, tinakot, pinagbantaan, hindi naman gumaganti. Wala naman. Ayaw nga niya magkaroon ng impeachment. Mambait ka ng Pangulo. Sino ngayon ang pananawagan nyo? Dapat yun ang gugulo. Sino ba? Hindi ba si BP Sara yun? Tinatanong siya sa Quadcom para sagutin niya mga tanong. Sinagot ba? Sinagot ba ng mga staff niya? Siya mismo sumagot ba? O yun ba? Yun siguro. Idagdag natin ang panawagan. BP Sara, umarap ka sa Quadcom, sabihin mo na lahat, magtapat ka. Yung ba gagawin nyo? Para magkaroon ng kapayapaan, para hindi ka inala ng tao kung saan mo dinala ang pera, magsalita ka na, umamin ka na, at panagutan mo mga kung meron ka mga pagkukulang. Ganun mo ba ang magiging panawagan? Kasi magulo yun So pwedeng panawagan din yun na para mahinti mo na yung mga investigasyon yan. Pwede ba BP Sara sabihin mo na lahat? Pwede bang idagdag pa rin ninyo yung dating Pangulo na nagmumura, hanggang ngayon matapang pa, pati yung mga anak? Pwede ba niyang panawagan din yun na tawagan ng pansin na huminto na sila, yung bangag-bangag, ganon? Kasi kapayapaan ibig sabihin, pwede ba wala na muna magsasalita, tahimik, para magkaroon ng katahimikan? Kasi kung may katahimikan, merong kapayapaan. Kung merong gulo, walang kapayapaan. Simple lang naman Hindi naman yan math, para hindi ba algebra yan, logic lang naman yan 1 plus 1 equals 2. Kayo baka nahirapan kayo sa algebra, ako nahirapan din pero hindi naman algebra yan 1 plus 1 lang yan. Nasa Bible naman masama o mali? Masama, mali, tama. Yan, balikan natin ng Biblia, yung sabi ng Diyos nung ilan lang ang tao, 2 pa lang. Ano sabi ng Diyos nun? Pwede niyong kainin lahat ng bunga dyan sa hardin. Huwag lang pipitas ng bunga ng puno doon sa nasa gitnang puno ng hardin. Pumitas si Eva dahil sabi ng Satanas, totoo ba na sabi ng Diyos na bawal kayo kumain ng bunga dyan? Opo, hindi totoo yun. Pag kumain kayo dyan, magiging kapantay nyo ang Diyos.
Kaya si Eva na napaniwala na ahas, na lumalabas yung ahas dun, yung pala yung anghel na nagrebelde sa langit. Tinukso si Eva, naniwala ba si Eva, pumitas, pinatikman yung lalaki, si Adan. Ito na mga si Adan, walang tinatawag na tawag na sa English, nakalimutan ko na hindi man lang nagtanong saan ba galing yan, baka doon ka kumuha, alam mo naman bawal, pinagbabawalan tayo, no? Hindi man lang nagtanong, naging tanga rin. Ay di kumain. O ano nangyari? Nung kumain sila, nalaman nila hubad pala sila. Ibig sabihin, kasi pag ginamit, nung kinain nila yung bunga na yun, nalaman nila yung katotohanan. Ay, ganun ba yun? Ibig sabihin, pinaglihim ng Diyos yun na hindi na ano sila, hubad sila. Nung kumain sila, nalaman nila hubad sila. Dati hindi nila alam hindi pa sila nakatikim ng bunga eh. Sabihin, yun ang sinasabi ng mga nagtuturo sa Biblia, binigyan daw tayo ng free will. Malalaman mo ang tama at mali. Medyo malalim na nga, ang gulo nga eh. Bakit naman magulo? Sa Danilo Dizon. Mahabang istorya na to, debate na to eh. Kasi kung hindi pala kinain yun, hindi dadamin tao. Kasi hindi makakapunto si Adan eh, kasi walang mali siya eh. Hindi siya makakabuntis. Walang mali siya eh. Kumisyon nga, parang tama nga yung yung kanta eh. Yung Maginoo pero bastos, mga ganon. Ibig sabihin, kung di pala nila kinain yun, baka hindi sila makabuo, hindi nila alam yung sex eh. Hindi nila alam yun, nakaubad na ka eh. Kaya nung kinain nila yun, dumami na tao kasi siyempre pag nakadamit na, sisilip-silip na, parang nahihirapan ka na parang gusto mong makita, meron kang gusto mong makita kasi nakadamit na hindi ka kaya dati, hubad dyan lang yan hindi mo alam na pagkain pala yan, bawa nung nadamitan ba, dati may takip bakit ngayon wala na? Bakit dati walang takip bakit yan may takip na, nahirapan. Dati kahit na nakaubad kami, wala naman kaming mali siya. Bakit kung kailan naman nagkadamit kami, may mali siya na? Ayun nga, ibig sabihin, Maginoo, huwag gumawa ng masama, pero kailangan maging bastos ka rin, dahil pag hindi ka naging bastos, hindi ka maninilip, hindi ka titigasan. Sorry. Doon lang po tayo sa medyo malapit sa katotohanan. Wag po tayong plastic. Anyway, hanggang dito na lang muna po, medyo mahaba na. Pakitulungan lang po ninyo ako, pakipindot lang yung naka thumbs up na kamay dyan para madagdagan yung views, like, at saka pakipindot din po yung aking larawan na dyan may nakabilog. Pag pinindot nyo po yan, lalabas yung profile ko, andun yung nakasalitang subscribe. Sa dulo ng the word subscribe, wala po yung D, kasi kumbaga naghihintay ng mayroong pipindot. Pag pinindot nyo yan, madadagdag na po kayo sa mga subscribers ko.
na ang kailangan ng YouTube ay 1,000 subscribers para ako ay mabigyan ng assistance o ayuda na panggastos, pangbili ng data. Biro mo, araw-araw kung bibili ka ng data, kung ano mga bibili mo, mga wala ako. Cellphone lang ang hawak ko. Siyempre mahirap din tayo, kailangan din tayo kumain, minsan kinakapos din tayo. So maraming salamat po kung yung pong aking request ay naisagawa nyo na. Maraming salamat po. At muli po, ito si Danilo Dizon sa programang Opinyon dito sa Danilo Dizon TV.